Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel ang Kanta Kwento. Grabe lang mga kakwento yung nangyari sa sessions with Brian Yamsuan nito lamang June 5, yung binigay ni Jerome Everdome. Hindi lang basta Elvis performance tribute. Puno ng respeto, tenderness at soul. Pero bago tayo mas lumalim sa kwentuhan mga kakwento, kung bago ka dito sa channel, like at subscribe muna. Supportan nyo rin kami sa FB page. At comment mo kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento natin. Maraming salamat. Yun nga mga kakwento, nung kinanta ni Jerome yung Can't Help Falling in Love, sabi nga ni Brian, hindi kailangan malakas para maging powerful. Tahimik lang pero tumatagos. Pinapaalala na pag sincere yung pag-ibig, hindi komplikado. Romance, nostalgia at sincerity lang. At ramdam mo talaga yun kay Jerome. Sa interview mga kakwento, kinuwento ni Jerome kung paano nagsimula lahat ng pandemic. Sabi ng nanay niyang alto singer sa church choir, gayahin mo si Elvis Presley anak. Nagulat daw siya pero sinunod niya. Pinakinggan niya si Elvis at doon nagsimula journey niya. Pero hindi agad Elvis si Jerome. Freddie Mercury at Elton John pa rin daw by heart siya nun. Stagnant pa rin daw siya, sabi ng nanay niya. Subukan mo yung Can't Help Falling in Love. Mababa lang boses mo, babagay sa'yo. Wise men say, but I can't help falling in love with you, for I can't falling in love with you. Ayun, dun niya na-realize na mas mahirap pala gayahin si Elvis. Distinct talaga boses ng King of Rock and Roll. Ang dami niyang kaya, angat baba ng walang hirap. Yun yung gusto ma-achieve ni Jerome. Ang pinaka nag-inspire kay Jerome kay Elvis mga kakwento, hindi siya tumigil mag-practice. Kahit distinct na boses niya, nag-aaral pa rin siya. Nung nasa Germany si Elvis, nakarinig siya ng opera. Doon nag-transition yung boses niya, kaya lumabas yung malaking boses sa It's Now or Never, si Jerome. Pinag-aralan talaga si Elvis. Binasa biographies, nanood documentaries, pati pananalita daw ni Elvis inaral niya. Kasi hindi lang boses, buong tao dapat intindihin mo. Late nagsimula si Jerome sa music mga kakwento, 14 years old lang. Nung kumanta siya ng mabagal ni Daniel Padilla sa flag ceremony, nagsigawan lahat. Doon niya na-realize gift niya. Sabi nga niya, minsan hindi mo kailangan ibirit. Nasa bigkas at pag-interpret. Minsan pag sinabi mong I love you ng normal, mas tatagos pa kaysa sigaw. Bago pa siya makilala sa national TV, Battle of the Bands champion na siya nung 2024, doon niya natutunan disiplina at adaptability. Kasi maraming songs na hindi timbre ng boses niya. Sabi niya kamikaze yung pinaka-challenge. Pero kinanta rin nila Banal na Aso. Grabe mga kakwento, nakahiga pa siya habang kumakanta nun sa Quezon after Bohemian Rhapsody. Doon Jerome lang siya. Wala pang Elvis. Maraming Elvis performers nakafocus lang sa biggest hits. Pero si Jerome kinakanta rin deeper tracks tulad ng Moody Blue, A Big Hunk of Love at Welcome to My World. Gusto niya ipakita na hindi lang big voice si Elvis. Dumaan din siya sa bright voice, country at blues nung 50s. Nag-evolve talaga boses niya. Hanggang ngayon hindi pa rin ma-perfect ni Jerome yung If I Can Dream era ni Elvis. Doon daw yung peak vocals niya. Pagod na pero buo pa rin control at emotion. Isa pa sa kakaiba kay Jerome, kumakanta siya ng OPM with Elvis style, gaya ng Harana sa Bulaga. Idea yon ni Derek Ramsey. Sabi niya, kaya mo bang kumanta ng Elvis pero OPM? Ayun, sinubukan niya. At mga kakwento, pag siya ng Harana, mapapao ka talaga. Kung magde-dedicate daw siya ng Elvis song sa pamilya niya, follow that dream daw. Kasi family of musicians sila Everdome pero inuna nila diploma, business at engineering.
Bass voice niya nga daw nagamit pa niya sa panliligaw. Sa Discord lang sila nagkakilala ni Andrea. Nakasintahan niya ngayon kasi narinig lang boses niyang kumakanta ng bass. Tanong ni Brian, kung si Elvis makakarinig ng OPM, ano kakantahin niya? Sabi ni Jerome, Panalangin ng Apo Hiking Society. Upbeat pero may 80s vibe. Swak daw kay Elvis. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi ka payag, mulot ng pag-ibig natin dalawa. At sana kapag aking sasabihin, minamahal kita. After lahat ng nangyari, gusto ni Jerome makilala hindi lang as Elvis ng Pilipinas. Gusto niya maging chameleon, versatile, kagaya ni Elvis, Pink Floyd at David Bowie. Iba-iba delivery, hindi lahat gagawing Elvis style. Update mga kakwento ngayong June 20 nasa Paddy's Point, San Pedro, Laguna siya, 4 p.m. to 7 p.m. Kasama niya si Steven JC, yung Freddie Mercury ng Pilipinas. May special guest din daw. Tickets ongoing pa. Mga kakwento, yung journey ni Jerome nagsimula lang sa simpleng challenge ng nanay niya nung pandemic. Ngayon umaabot na boses niya sa maraming tao. Patunay na pag may puso yung kanta, kahit simpleng kanta lang makakamove ka. Tanong ko sa inyo mga kakwento, ano mas gusto nyo marinig kay Jerome? Classic Elvis songs o OPM with Elvis style? Comment nyo sa baba. At kung bago ka dito, like at subscribe na. Share mo rin sa mga kakwento kong taga. Saan ka para malaman natin kung hanggang saan nakakarating ang kwento nating ito. Maraming salamat. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta kwento, sabay-sabay tayong